Okay, so dito tayo sa Kabanata 27. Okay. So, Kabanata 27, ang Praile at ang Pilipino. Nagdalag ako at nagsikap makaipon ng maraming kalapi upang maipagawa ang aking layon. Basilio, naparito ako upang kausapin ka. O kaibigan, sa araw ng iyong pagtatapos, ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ipinatawag ni Okay. Kabanata 27, no? Ang Praile at ang Pilipino. Ang Praile, ang kinatawan dito ay si Padre Fernandez. Ang Pilipino, ang kinatawan dito ay si Isagani. So sa kanila lang, no, iikot itong kabanatang ito, no? So silang dalawa ang representative ng bawat grupo. Okay? So, pero disclaimer lang, no, si Isagani, favorite teacher niya si Padre Fernandez. Okay? So, ano niya yan? Ang paboritong teacher niya yan kasi marunong siya magturo, ginagawa niya yung lahat, no? Para matuto yung mga estudyante. At talaga naman kinagigiliwan siya ni Isagani. Same thing, si Padre Fernandez, favorite student niya rin itong si Isagani dahil matalino, no? May paninindigan, matapang, no? Pero itong pag-uusap nilang ito ay general, no? Kung paano gumalaw, no, yung mga praile sa panahon nila at paano din gumalaw yung mga mag-aaral sa panahon nila. Okay? So, ayan yung kanilang diskusyonan. So, nakita kasi ni Padre Fernandez si Isagani na tawag dito, hinihikayat niya yung mga kabataan, no, yung mga mag-aaral na huwag matakot doon sa pangyayari ng mga paskin, na kailangan maging proud nga daw sila dahil nga naiparating na yung hinahing nila, no, sa gobyerno. 'Di ba nabanggit nga doon sa Kabanata 26 na si Isagani na sabi niya, kaya gusto ko magpasalamat doon sa gumawa ng mga paskin na yon, at least na iparating nila yung hinahing natin, no, sa gobyerno. Okay, pero remember, 'di ba? Wala naman talagang mga paskin silang nakita. So, kiniklaim lang ni Padre Sibila, no, yung vice-rector ng Universidad ng Santo Tomas, na meron siya nakitang mga paskin na nagkalat sa Universidad ng Santo Tomas, tapos pinagtatanggal niya na. Pinapatanggal niya na ito sa mga utusan niya kasi karimari-marim daw yung nakasulat doon, naghihikayat ng himagsikan. So, pinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang favorite student na si Isagani at nagkaroon sila ng diskusyonan dito. Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siya ang itinatangi kailanman inaalimuran ng mga praile. Ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Sinutupad sa inyo. Na kami tumupad sa aming tungkulin, ang tungkulin ng iniaatang ninyo sa amin. Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyante Pilipino'y hindi ko inakalang ako'y may karapatang sumuri ng inyong pagbibigyan ng kurikulum. Sa Katolisismo, Okay. So, Kabanata 27 ang Praile at ang Pilipino, no? So, ito nga, no? Um, pinuna dyan ni Isagani kung paano magturo ang mga
teachers, no, na ang mga praile na kung saan sila yung nagtuturo sa mga mag-aaral noon na hindi daw nila ginagampanan yung tungkulin nila bilang guro. Kaya meron silang education system na sobrang lala. No, na hanggang ngayon ay nararanasan natin, no, danas natin. Okay? So, sinasabi dito ni Isagani na karapatan nila na matuto ng Akademya ng Wikang Kastila pero pinagkakait ng mga praile. No, ano ba yung Akademya ng Wikang Kastila na yun? Paulit-ulit tayo doon, no, na ang Akademya ng Wikang Kastila ay isang asignatura na magtuturo ng wikang Kastila sa kanila dahil kapag natuto sila ng magkaroon ang tawag dito ng wikang Kastila, may ituturo din nila ito sa mga simpleng mamamayan, sa mga Indio, no, upang malaman ng mga Indio o mga simpleng mamamayan yung karapatan nila. Kasi nga nakasulat sa wikang Kastila yung mga batas nila that time. Pag binasahan ka ng batas, hindi mo maintindihan kasi nga nasa wikang Kastila. Okay? So, yun yung pinupunto dito ni Isagani na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ang mga nakatira sa Pilipinas noon. Pero hindi pinagkakait yon ng mga Kastila, lalong-lalo na yung mga nagtuturo sa kanila. Okay? Pero itong si Padre Fernandez, bilang ginagawa niya naman niya yung kanyang tungkulin, hindi niya na, ang tawag dito, hindi niya napapansin siguro, no? Yung mga ginagawa ng mga kasamahan niyang mga guro, no? Kasi para sa kanya, ginagawa naman niya kung ano yung dapat, kung ano yung karapat dapat na ituro, no? Doon sa mga estudyante. Pero ang sinasabi dito ni Isagani ay general, no? Kung susumahin natin, no, may mga nagtuturo nga maayos na mga praile, pero marami ang mga hindi nagtuturo na maayos, no, na nasasayang lang yung panahon at pera na ginugugol ng mga estudyante sa kanila. Okay? Next. Sa pamahalaang Pilipino at sangkatauhan. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, ang tutukuyin ko lamang ay ang inyong mga tungkulin sa bilang kritiko at tagamasid sa larangan ng pagtuturo sa mga lalawigan at mga Dominikano sa pagpapatupad ng mga gawaing pagtuturo sa lahat ng kabataang Pilipino na nararapat hubugin at palusugin ng mga binhi. Palakihin sila sa buhay na maligaya upang maakay sila sa kanilang kaligayahan at tumikha ng isang bayang marangal, maunlad, matalino, mabait, dakila, at tapat. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo'y makapagsasabing tumutupad ng nakatutok ang kamay sa inyong puso. Paano kung itutup sa tapat ng puso ng inyong samahan? Sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo makapagsasabi niya na hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawa pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan. Iya'y napakabigat na paratang. Hindi, Padre. Hindi ko kayo ibinit. Ito yung mahirap dito no, na ikaw bilang guro, ginagawa mo yung tama, no, kung ano yung mabuti para sa mga estudyante mo. Katulad niyan, no, ng sinasabi ni Padre Fernandez. Pero may mga kasama kasi siya na hindi tinutupad kung ano yung tungkuling um, pinangako nila o ang tawag dito, um, pinangako nila, no? Kaya nga ito yung sinasabi ni Isagani na maraming mga guro na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin na ang nagsasakripisyo yung mismo mga estudyante, yung mga mag-aaral na katulad nila na wala sila natututunan. Kung meron talagang pakialam ang mga guro na ito, no, o mga praile na ito sa kanila, ay ibibigay nila kung ano yung nararapat sa kanila, katulad ng Akademya ng Wikang Kastila. Pero hindi nga nila ibinibigay. Bakit? Kasi marami sa kanila na natatakot na pag natuto ang mga Indio, no, ang mga mag-aaral ng Akademya ng Wikang Kastila mismo ay matututo silang lumaban kasi alam na nila yung magiging karapatan nila o malalaman nila kung ano yung mga karapatan nila. Okay, kasi nga naunawaan na nila yung batas. No, kapag natuto silang magwikang Kastila, yun yung kinakatakot ng mga Kastila. Kaya pinanatili tayong mangmang noon eh. Katulad ngayon, di ba? Marami ang tawag dito, bilyon, no, yung pondo, no, sa edukasyon.
pero kinukurakot nila, no? Hindi pa rin sapat, no, kahit na bilyon yung pondo sa edukasyon kasi nga marami paaralan, marami mga estudyante dito sa Pilipinas, no, na hindi talaga sumasapat yung pondo, no, sa edukasyon. Bakit? Kasi ang tawag ito, pinananatili nila, no, na mangmang ang mga Pilipino, no, para hindi sila matutong lumaban, no. Yun nga yung sinabi ni Miriam Defensor, 'di ba? Na takot ang mga politiko sa mga edukadong tao, no. Kaya nga vulnerable yung mga taong hindi nakapag-aral at yan yung tinatarget ng mga politiko na gawing supporters nila, no. Tignan na lang ninyo, 'di ba, yung mga yung mga ilang mga marami pala no na mga DDS, no. Marami sa kanila hindi nakapag-aral. Yan yung mga gustong-gusto ng mga politiko, no. Madaling mabilog yung ulo nila. Okay? Next. Bilang sa mga praile, sa lahat ng orden na nagsasabi at nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw, patakan na rin namin ang kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatututo kung sa katalinuhan. At ang pagtanggi ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsamanan namin. Karunungan ay ipinagpakaloob lamang doon sa karapat-dapat, hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganun, Okay, 'di ba? Ang ganda nung sinabi ni ni Padre Fernandez, no, na ang karunungan ay pinagkakaloob lamang doon sa taong may mabuting puso, mabuting asal, no, at hindi doon sa mga taong walang ganon. Okay. Sumasang-ayon ba kayo doon o hindi? Maraming diskusyon 'yun, no. Pero para sa akin, no, ang edukasyon ay para sa lahat. Mabuti ka man, masama ka man, karapatan mong magkaroon ng edukasyon, no? Hindi pwedeng pigilan ng edukasyon ay hindi pwedeng pigilan ng sino man, no, na magkaroon ka ng edukasyon dahil masamang tao ka. Kaya ka nga pupunta sa paaralan hindi ka naman perpekto. Kahit nga sa simbahan, 'di ba? Hindi ka pumupunta ng simbahan kasi mabuting tao ka. No, pumupunta ka sa simbahan kasi ano alam mong tawag dito, hindi ka perpekto, no? Tao ka nga 'di ba? So, um, humihingi ka ng tawad, no? Humihingi ka ng mga pangangailangan mo sa Diyos, 'di ba? Ganon din sa pag-aaral, no? Kung may masamang ugali kang nakagawian nung bata ka, ikukorek yun dapat ng paaralan. At dapat, mismong mga bahay sa kabahayan, no, o sa mga bahay-bahay natin, kailangan dun pa lang nakokorek na yung mga maling pananaw sa buhay. Okay, para doon sa paaralan, madali na lang, no, nasuportahan na kailangan ganito, kailangan ganyan yung iasal, kailangan ganito yung matutunan ninyo. Okay, para hindi nahihirapan. Kasi kung tinuturo nga sa paaralan yung mga tama at mali, pero hindi naman sinusuportahan o hindi naman natututunan sa bahay, mawawalang saysay yun. Okay? Mali yung pananaw dito ni Padre Fernandez na ang karunungan ay para lang sa mabubuting tao. At saka hindi mo naman kasi madidetect agad-agad yun no? Maraming ang mga mag-aaral na mabubuti noon, mag-aaral sila pero naging masama sila. Katulad ng mga politiko natin. Hindi naman agad-agad yan 'di ba? Kasi masisilaw lang yan sa pera. Halimbawa, napaka napaka taas na mga grado niya nung nag-aaral siya. Pero bakit ngayon drug lord siya? Bakit ngayon chemist siya na nagpo-formulate ng drugs? Bakit ngayon isa siyang politiko, no? Graduate ng summa cum laude, bakit ngayon kurakot siya? No? Graduate ng UP Diliman pero may corruption cases siya. No? Yung mga ganon. Okay. So, hindi mo kasi pwedeng ihusgahan yung isang tao, no? Base lang doon sa ang tawag dito, doon sa um, behavior niya, no? Kundi doon sa kung ano yung pagkatao talaga niya, no? Okay. So, mali yun, no? Yung pananaw ni Padre Fernandez dito. nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Iya'y mga kasiraang nasuso sa mga magulang, kinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya,
Anong malay ko? Hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaita ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Okay, may sinasabi dito si Isagani na kung may mga masasamang mga mag-aaral ay dahil yun sa mga guro nila, no? Dito medyo may pagkakamali dito si Isagani. Okay? Tama dito si Padre Fernandez, no? Meron din naman siya pagkakamali dito, no? Dahil ang paghubog ng good character ng estudyante ay kailangan tandem lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi lang yung magulang, hindi lang yung teacher, kundi kung sino man yung mga nakapaligid sa kanya, yung society niya. Okay? Kasi magkakaroon ng mabuting pananaw ang estudyante kapag mabubuti din yung mga nakikita niya. Okay? Nagkakaroon ng masamang pananaw ang estudyante kapag masama din yung mga nakikita niya. Okay? Masama yun na ituturo sa kanya. Mali yung mga naituturo sa kanya. Sino yung mga nagtuturo sa kanya? Hindi lang naman yung teacher yung mga nagtuturo sa kanya eh, kundi yung mga tao nakakasalamuha niya. 'Di ba? Formal education sa eskwelahan, informal education sa outside school, 'di ba? Pero pareho tayo natututo sa informal at saka formal education. Okay, hindi lang naman sa eskwelahan. Okay? So lahat 'yan natututunan mo, no, sa mga pakikipagsalamuha mo sa mga tao. Okay? So may kinalaman, no? Malaking kinalaman ang mga magulang, no? Kung paano kumilos, no, ang mga estudyante o ang mga bata. At malaki din yung kinalaman ng mga guro, no, ng mga teacher. Okay, kaya tandem dapat, no, yung mga taong nakapaligid dun sa mga estudyante kung paano siya mag-isip, kung paano siya magdesisyon at kung paano siya kumilos sa society. Next. Sinong may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayong may 350 taong humahawak ng aming katututo? O kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Magalang na nagpaalam si Isagani kay Padre Fernandez sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Natanaw ni Padre Fernandez sa daan na may kausap si Isagani. Saan ko pupunta, Isagani? Sa pamahalaan sibil, titignan ko ang mga pastil at may kisunta ako sa iba. So, itong si Isagani, hindi naman ikinukulong yan. No? Nagpresenta siya na magpakulong pagkatapos niya makipag-usap kay Padre Fernandez. Pinipigilan siya ni Padre Fernandez pero buo yung loob ni Isagani na magpakulong kasi nga, nandun daw yung karangalan. Nandun yung paninindigan niya. No, na kailangan niya makisama sa mga mag-aaral na pinagtatanggol yung Akademya ng Wikang Kastila. Next tayo, Kabanata 28. Nagdalag ako at nagsikap makaipon. Gapan si Isagani upang kausap. Yung malay ko. Hindi po, Padre Fernandez. Naganap sa mga Kabanata 28, mga katatakutan. So maraming katatakutan dito sa kabanatang ito. Isa na yung mga pangyayari sa mga paskin. Yung Kabanata 26, mga paskin na kung saan ipinapakalat yung balita na meron daw mga paskin na nakapaskil sa palibot ng Universidad ng Santo Tomas o sa loob ng Universidad ng Santo Tomas na nagsasaad na um, tawag ito, maghihimagsik ang mga mag-aaral. Pero hindi natin sure kung totoo nga ba yun o hindi. Pero ang sigurado tayo, nagdulot yun ng katatakutan. Katatakutan sa mga magulang kasi natatakot na sila na pag-aralin ang mga estudyante kasi nga nagiging suwail sila o nagiging demonyo sila na parang pinaniniwalaan nila yung nabasa nilang aklat ng Tandang Basyo Makunat na kung saan sinasaad doon sa Tandang Basyo Makunat na wag nang pag-aralin
yung mga kabataan na kailangan kapag meron kang anak na lalaki, kailangan i-training mo na siya na um, sa palayan lang, sa sakahan lang, no? Sa pangangaso, yung mga ganon, no? So, ganon lang dapat, hindi na sila mag-aaral. Pati kapag mayroon kang anak na babae, kailangan sa bahay lang, mag-asikaso. So, para hindi sila maging suwail, para hindi sila maging demonyo. Kasi kapag pinag-aral mo yung mga yan, magiging demonyo daw sila kasi marunong na sila sumagot. Okay? Pero maling paniniwala yun, no? Pero ngayon, no, dito sa kabanatang ito, parang pinapatotohanan yung turo nung Tandang Basyo Makunat na yon. Kaya maraming mga magulang na dinrap talaga nila, no, yung mga anak nila na nag-aaral sa universidad kasi natatakot sila. Kasi nga dahil dun sa pangyayari dun sa Paskin na pinaniniwalaan na ang mga estudyante ay naging demonyo dahil nga sa nagbabanta sila na maghimagsik. Isa pa sa mga katatakutan dito ay bawal ka maging masaya. Bakit? Kasi dahil nga naka full alert no yung mga gwardiya sibil, handa silang sumugod no basta't meron ng threat no ng himagsikan. Katulad na lang ng isang pangyayari diyan, merong ikinakasal diyan. 'Di ba kapag kinakasal, masaya, magulo, 'di ba? So pagkalabas ng mga kinakasal, nagpalakpakan sila. So akala ng mga gwardiya sibil, napatsyempo may gwardiya sibil noon eh. Akala ng mga gwardiya sibil, nagkakagulo na. Dahil nga nagsigawan eh, nagpalakpakan. Tapos pinagbabaril nila yung mga yon. So marami namatay doon sa kasal na yon. Dahil nga pinaghinalaan ng mga gwardiya sibil na nagkakagulo na. Isa pa dito si Tadeo, no? Pinagbabaril din si Tadeo, pero buhay pa naman si Tadeo, no? Kasi si Tadeo nag-ingay na yes, wala nang pasok. Buong buhay ko wala nang pasok. 'Di ba si Tadeo kilala siya bilang isang estudyanteng maloko na ayaw niya nang pumapasok. 'Di ba? So pumapasok lang siya para alamin kung may pasok o wala. Pagkatapos, sobrang saya niya, pinagbabaril siya, pero buhay pa naman siya. No, isa pa sa katatakutan dito ay yung mangyayari kay Kapitan Tiago. Mamamatay si Kapitan Tiago dito, pero alamin natin kung bakit. Sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balitang ang mga estudyante kinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano lusubing biglang Maynila sa tulong ng mga bapor na pandigma ng mga Aleman na nooy nasa look ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklas ang pawang sanlatahan ay ikinulong lahat. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kanyang mga aklat. Nadagdagan So, ibinabalita dito ni Padre Irene na tawag dito, maaring ikulong itong si Kapitan Tiago, no, dahil nga tinulungan niya itong si Basilio. Si Basilio, 'di ba, inano niya, kinupkup niya simula nung bata siya. Since nakulong si Basilio, madadamay itong si Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Noon kasi, kapag merong isang kriminal, lahat ng mga tumulong sa kanya, no? Kahit hindi direkta o direkta, idadamay nila. No, kahit nga binigyan mo lang yan ng isang libro, no? Kapag nalaman nila na galing sa iyo 'yon, tapos kriminal 'yon, ikukulong ka nila. Ganon sila, no? Kaya nga itong si Kapitan Tiago, balisang balisa na siya. So, isinulat na yung last will testament ni Kapitan Tiago. 'Di ba kapag mayaman ka, meron kang last will of testament. So, isusulat mo doon kung kanino mo ipapamana, no, yung kayamanan mo. Sa context ng natin, no, kapag mayaman ka, meron kang last will of testament. So, ang makikinabang doon yung mga legitimate na kamag-anak mo na lalo na yung mga anak mo, yung asawa mo kapag kasal kayo. Pag hindi kayo kasal ng asawa mo, wala siyang karapatan doon sa kayamanan mo. Kapag hindi kayo kasal ng asawa mo, hindi rin magiging legitimate yung anak mo. Okay? Pero ewan ko lang kung binago na nila yung ngayon yon. Pero yun nga, no? Since wala namang anak itong si Kapitan Tiago kasi patay na itong si Maria Clara,
At kahit buhay itong si Maria Clara, hindi niya naman lehitimong anak yun, di ba? Dahil anak yun ni Padre Damaso. Okay? Tapos si Basilio, ampon niya lang. Pero may power pa rin naman itong si Kapitan Tiago sana na ipamana kay Basilio yun. Kaya lang, itong si Padre Ireneo kumontra na bakit niya daw papamanahan si Basilio wala naman siyang ginagawang tama sa kanya. Tapos binilog niya yung ulo ng matanda na wag mo nang bigyan ng pamana itong si Basilio kasi ako lang din naman yung nagbibigay ng kaligayahan mo. Ano yung kaligayahan niya? Yung pagsipsip ng opium o paghithit ng opium o opian. Yun yung droga, no, na kapag stress, kapag malungkot itong si Kapitan Tiago, pinapahithit ni Padre Irene yon para makalimutan niya yung kung ano man yung iniisip ni Kapitan Tiago at the same time para malason yung katawan ni Kapitan Tiago. Kasi nga, itong si Padre Irene gusto niya na mapabilis yung pagkamatay ni Kapitan Tiago para mapunta sa kanya lahat ng kayamanan. So yung Last Will of Testament na yun, nakasa doon na lahat ng kayamanan ni Kapitan Tiago ay mapupunta sa kura, sa mga praile, sa simbahan ng Santa Clara, sa Pope, no? So pinaghati-hati niya 'yon. Tapos sabi niya na kapag naabuloy mo na ito sa mga simbahan, no, o kung sino man alagad ng Diyos, ay may liligtas yung kaluluwa mo, no, sa impyerno, no, sa mapupunta sa langit. So yun yung pinaniniwalaan nila dati, 'di ba? Na the more you give sa simbahan, the more chances of winning, no, yung kaluluwa mo sa langit. Pero hindi ganun nagwo-work 'yon. No, tandaan ninyo, walang halaga, no? Walang halaga ng pera na makapagliligtas sa kaluluwa mo. Okay? Maling paniniwala 'yon. Kasi nga, itong mga praile na ito, hindi naman totoong mga praile ito datay. 'Di ba? Next. Ito ng pagkasindak ng ibalita ni Padre Irene ang mga bagay na nakapangingilabot, umungol ng makalawa, at saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. So, namatay po dyan si Kapitan Tiago, no? Kasi nga, natakot na siya, no? So, parang naatake na yung puso niya. Nanigas. Nanigas yung katawan ni Kapitan Tiago dyan. Napatay na, nakamulat pa nga yung mata niya. Ayan, yung kung paano nakahawak si Kapitan Tiago dyan kay Padre Erne, ganyan na ganyan yung pagkamatay niya. Natakot si Padre Erne dyan, tumakbo, at nakaladkad pati yung bangkay ni Kapitan Tiago. Isa yan sa mga katatakutan na binabanggit dito sa kabanatang ito. So lahat naman na ng mga um, kakailanganin doon sa burol ni Kapitan Tiago, nasikaso na ni Kapitan Tiago yun. No, kasi alam niya any moment mamamatay na siya. So inasikaso niya na yung kabaong niya, yung burol niya, yung paglilibingan sa kanya, lahat-lahat binayaran niya na. Puwera lang sa isang bagay yung susuotin niya. Wala, nakalimutan niya yon. At ang nagasikaso na lang doon sa susuotin niya ay si Padre Irene. Si Padre Irene naman, kahit na nasa kanya na yung pera ni Kapitan Tiago, nagtipid pa rin siya. No? Kasi ayaw niyang gumastos kahit na nasa kanya yung pera. So naganap na lang siya ng lumang masusuot ni Kapitan Tiago doon at yun yung pinasuot niya sa kanya. Okay? Natakot si Padre Irene at tumakbo, subalit nakakapit sa kanya ang patay, kaya ito'y nakaladkad at naiwan sa gitna ng silid. Sa loob ng Maynila, sa isang tindahan kalapit ng pamantasan na dinadayo ng mga estudyante, pinag-uusapan ang naganap na pagkakahulihan. Nahuli na ba si Tadeo? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nakababayad ng utang sa akin. Ginang, huwag ninyong kalakasan ang pagsasalita at baka pag hinalaang kaalam kayo. Sinunog ko ng lahat ng aklat na ipinahiram niya sa akin dahil baka matagpuan pa kapag nagsiyasat. Dapat maging handa kayo, Ginang. Nabilanggo rin daw si Isagani. Walang isip ang isaganing iyan. Hindi naman siya dinarakip kung bakit naparoon at nagpresinta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. At paano kaya si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaaring dandamin ng bahagya, ngunit hindi magtatagal at pakakasal siya sa isang Kastila. Natak So, ayun, no?
lahat ng mga estudyante na kulong. Okay? Itong si Isagani, hindi naman dapat yan makukulong kaso nagpresenta. So yun yung magiging rason kung bakit magkakalabuan sila ni Paulita Gomez. Okay, so dumako na tayo dito sa Kabanata 29. No? Mga huling salita ukol kay Kapitan Tiago. Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Foodpanda app and order. Nilagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albaseya niya na tatanggap ng kanyang So ito yon yung nakwento ko no na nagkaroon ng last will testament itong si Kapitan Tiago. Okay? So hindi na ipamana kay Basilio yung dapat makuha niya. Kaya kasi kinontra ni Padre Irene yon. So lahat ng mga pera ni Kapitan Tiago napunta yun sa bulsa ni Padre Irene. Sir, akala ko ba pinamigay doon sa mga simbahan, sa arsobispo, sa Pope, korporasyon ng mga praile and all. Sabi lang yon ni Padre Irene, pero ang totoo, mapupunta lang sa kanya yon. Remember si Padre Irene, kilala ito bilang mm, silaw sa salapi, no? Na kahit hindi niya naman pera, pinag-iinteresan niya. huling habilin. Iniwan ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga korporasyon ng mga fraile at halagang 20 piso para sa matrikula ng mga mahihirap na nag-aaral. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw, ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Katahanan ng yuma Ayun, dapat merong 25 pesos na ipapamana kay Basilio. Kaya lang, binawi na rin yun ni Kabesang, ni Kapitan Tiago dahil nga sinulsulan siya ni Padre Irene. So gaya nga nung nasabi ko, no, naihanda na ni Kapitan Tiago yung libingan niya, yung burol niya and all, pera lang doon sa susuotin niya. Pagkatapos, ibinalita pa dito ni ni Padre Irene. Ito, no, i-play natin. ay nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihinalo. Dahil sa mga pamisa at pamanang iniwan sa mga simbahan, ay iniligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Walang nag-alinlangan sa balitang iyaon. Isinalaysay ang anyo ni Kapitan Tiago. Ito'y nakaprak, naka So ibinabalita diyan, no, na hindi pa namamatay daw itong si Kapitan Tiago. Nagpakita na daw yung kaluluwa niya sa Santa Clara. Okay? Sa simbahan na 'yon. So ibig sabihin na the more you give no sa simbahan, the more chances of winning yung kaluluwa mo sa langit. So hindi ka pa namamatay na ililigtas na yung kaluluwa mo. Ganon yung paniniwala nila kasi nga um, binibilog nila yung ulo ng mga mamayan noon, lalo na yung mga mayayaman, no? So abuloy, 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 no? Bigay ng pera itong si Kapitan Tiago kasi alam niya na mamamatay na siya. Okay? Kaya daw nailigtas itong kaluluwa niya. Sa pinaniwalaan ng mga taong yon, yung mga nakipag lamay, no? Kasi kinukwento ng Padre Irene. Si Padre Irene, pari yun. Pinaniniwalaan siya kahit hindi naman totoo yung sinasabi niya. So para lang mahikayat yung mga tao na mag-abuloy, sa simbahan. Merong isa pang karakter dyan na hiniling na sana mamatay na rin siya
kinabukasan para maipakita niya kung gaano din karangya yung buhay niya. Kasi nakita niya napaka-organized no ng ginawang um, lamay kay Kapitan Tiago. Halata mong mayaman. No, tapos tatlong pari pa yung nagmimisa para sa kanya. Every now and then pinariring yung ano yung kampana para sa kanya. Halata mong ano halata mong mayaman, no? Kasi kapag mayaman ka, lahat ng mga lahat ng mga pribilehiyo ibibigay sa that time. Kahit nga ngayon, 'di ba, sa panahon natin, kapag mayaman ka, gusto ka ng lahat, no? Kapag mayaman ka, meron ka nasasabi sa lipunan, sikat ka. I mean, gustong-gusto ka ng lahat kasi nga mayaman ka, may pera ka. Pero kapag wala kang pera, para ka lang basura sa kanila, 'di ba? So 'yun yung reality na magsimula noon pa man realidad na rin nila. Okay, pero hindi naman tamang ganun dapat. Hindi naman dapat ganun. No, kailangan pantay-pantay yung karapatan natin. Mayaman ka man, mahirap ka man, pare-parehas tayong tao, kaya kailangan pantay-pantay din na karapatan ang maibigay sa atin. Pero kapag pera na ang nagsalita, tanggapin man natin o hindi, iba talaga kapag may pera ka. 'Di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon. At sa panahon nila, ganun na din yung nangyayari. Kaya nga lahat ng mga pribilehiyo ay ibinigay kay Kapitan Tiago dahil nga mayaman siya. So, marami na inggit kay Kapitan Tiago that time. Ultimong hiniling niya na mamatay na siya kinabukasan para maipakita na ganun din yung karangya yung pamumuhay niya, 'di ba? Naisip ng mga tao 'yon, no? Next. Ang pisngi dahil sa pagnanga at hindi nalimutan ang kwakong pakitit ng apyan at ang manok na satabungin. Ginawa ng buong dangal ang Ezekias. Nagkaroon ng responso sa bahay at daan. Tatlong pari ang namahala rito. Maraming kamanyang ang susunog. Maraming awit sa wikang Latin. Nagaksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal ay inawit sa tinig na falsetto ni Padre Irene ang Dies Irae. Kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. So, next Lumaganap sa tayo. lalawigan ng balita sa pagkabilanggo. So yun, ganun lang natapos yung kabanatang yun, no? Kabanata 29, no? Ang tawag dito, mga huling salita ukol kay Kapitan Tiago. Kabanata 30 na tayo, si Huli, yung pinaka-exciting na kabanata sa El Filibusterismo. Okay, so abangan niyo.